Another week, another round of oil price increase. Kaya naman, may panawagan ngayon na pansamantalang alisin ang VAT at excise tax sa langis. Alamin natin kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa presyo ng fuel at bulsa ng mga Pilipino. Ang excise tax ay fixed tax na ipinapataw sa bawat litro ng fuel. Bukod pa rito ang 12% VAT na ipinapataw sa fuel at karamihan ng produkto at serbisyo. Ibig sabihin, sa bawat litro ng gasolina o diesel na binibili ng motorista, may malaking bahagi na napupunta sa gobyerno bilang buwis. Halimbawa, kung ang prevailing price ng gasolina ay 62 pesos and 55 centavos kada litro, ibig sabihin 10 piso ang bawas kada litro kung excise tax lamang ang aalisin. 6 hanggang 7 piso ang bawas kung VAT lang at mahigit 16 pesos kada litro kung parehong excise tax at VAT ang mawawala. Kung ang diesel ay nasa 80 pesos and 70 centavos kada litro, maaaring bumaba ito sa 74.70 kung aalisin ang excise tax. Kung parehong VAT at excise tax naman ang sususpendihin, maaari itong bumaba sa 66 pesos lamang kada litro o halos 15 pesos na bawas kada litro. Gaano naman kalaki ang matitipid ng mga motorista? Para sa mga pribadong sasakyan na gumagamit ng nasa 40 liters kada linggo, nasa 400 pesos ang matitipid kung aalisin ng excise tax. 268 pesos kung VAT at 668 pesos naman kung VAT at excise tax ang aalisin. Para naman sa isang PUV driver na gumagamit ng nasa 150 liters ng diesel kada linggo, nasa 900 pesos ang mawawala kung excise tax lamang ang aalisin. Mahigit 1,200 naman ang mababawas kung mawawala ang VAT. At kung parehong tax ang aalisin, nasa halos 2,200 pesos ang matitipid ng mga tsuper. Na kung tutuusin, ang matitipid nila sa isang buwan ay mas malaki pa sa 5,000 pesos na fuel subsidy na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. Kung gagawin ito, hindi lang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan ang makikinabang. Ang diesel ang pangunahing ginagamit ng trucks, delivery vehicles, ferries at fishing boats. Kapag bumaba ang presyo ng diesel kada litro, maaaring bumaba ang transport at logistics costs. Mas malaki rin ang posibilidad na bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ibang bilihin. Pero syempre, may kapalit ito. Ayon sa Department of Finance, kung aalisin ang excise tax sa fuel mula May hanggang December 2026, maaaring mawala ng gobyerno ng nasa 136 billion pesos. Pero kung parehas naman natatanggalin yung VAT at yung excise tax, nasa 300 billion pesos ang posibleng mawalang revenue sa pamahalaan. Malaking halaga para sa pagpapatupad ng mga programa at infrastructure projects ng pamahalaan. Kaya ang Malacanang nakatuon ng pansin sa pagbabawas lamang ng excise tax at hindi ng VAT. Pero sa gitna ng diskusyon sa nawawalang kita ng gobyerno, hindi maiiwasang mapag-usapan ang isyu ng korupsyon. Ayon sa pagtataya ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos noong 2019, maaaring umabot sa 20% ng national budget ang mawawala o nawawala sa korupsyon. Yan ay sa bawat taon o katumbas ng nasa mahigit 700 billion pesos. Mas nanggigigil yung maraming tao, lalo pat wala pang nananagot sa flood control scandal, kung saan lumalabas na mas malaki pa ang kickback sa aktwal na ginagastos sa mga proyekto. Sa huli, hindi lang ito yung tanong kung magkano ang mawawala sa gobyerno kapag inalis ang excise tax at VAT sa langis. Ang tanong ay kung sino ang dapat magdala nito, ang gobyerno ba o ang mamamayan? Dahil kapag tumataas ang presyo ng langis, hindi lang tangke ng sasakyan ang hindi napupuno, pati na rin ang tiyan at bulsa ng maraming Pilipino.